Ako, ito si Ted Filon. Galit na naman. Di ba, sabi ni Donyor ay hindi nakipagtulungan. Hugas kamay nitong nakaraan. Sana Talagang alam ng karamihan at sa tingin ng karamihan ay talagang ito si Donyor ang nag-utos, minadali. Ito, panoorin po natin si Ted Filon. Ay mukhang daming bumilib dito kay Ted Filon. Dahil naman ito po yung walang takot na magkomento kung ano po yung mga totoong nangyari. Pero si Rapi Tulfo, tamimi ngayon na. Nasaan na siya? O ito, panoorin natin. Ang desisyon niyan definitely po ay nanggaling sa presidente. Desisyon na, ililipad mo ba yung dating presidente matapos lumabas yung arrest warrant galing daw sa ICC. Kumbaga, baby girl, the die is cast na naman, di ba? So, ang naitaga na ang bato. kumbaga, sa wikang Latin, alea iacta est. Ano ibig sabihin nun? The die is cast, no turning back. Nagdesisyon ka na eh. Well, the fact na, di ba, inaresto, yun na yung simula. Alright? And then, pagkatapos, yung nga po, nandun na po, in transit sila. So, kung umalis ng 11:03, it's about 8 hours flight to Dubai, para daw pong layover doon for refueling. And then, so kung 8 hours na, subukan natin. Baka naman sumagot na si former ES Medaldea at ating makapanayam at makuha po ang development dito. And then from Dubai, ang inaasahan dyan, hindi na po bababa ng aeroplano at magre-refuel lamang at didiretso na po dito po sa the Netherlands. Malamang ang landing nito, hindi po sa Schiphol ba yun, na airport sa Amsterdam, kundi diyan sa Rotterdam na airport po sila, lalapag pinakamalapit doon mismo po sa ICC na ito, sa The Hague, the Netherlands. And mga kapatid, nasa akin naman linya ngayon para natin malaman ano ba ang kanila pong next move dito. At kagabi po, meron po kasing inilabas na press release kahapon kagabi ang Supreme Court late in the afternoon, kaya marami nag-aabang nako, malamang makakuha ng TRO. Sila Senador Bato de la Rosa, sila Atty. Torion na naghain ng petition for certiorari, kumbaga kine-question nila itong galaw na ito ng gobyerno, and then prayer for TRO. So ngayon po lalabas na academic na, lalabas na moot na yung TRO kasi yung pinipigilan ninyo nangyari na eh. Pero yung kaso po doon sa pag-question o sa pag-aresto, palagay ko po buhay pa yon. Pero yun nga, no, kung kahapon po ay naglabas ng TRO ang Supreme Court, hindi po mangyayari ito. Pero hindi natin kine-question yun. Yan po ay desisyon ng ating pong mga maestrado. Ang sabi ng Supreme Court, di ba? Dahil daw po ito'y napaka-importante, nagsabi po si Supreme Court Chief Justice Esmundo na magkaroon ng special raffle sa kung sinong maestrado po ang hahawak sa kaso. Wala pong binanggit kung nagkaroon na po ng raffle, meaning ngayon meron na pong maestrado na in charge dito. Pero mukha pong walang nailabas na Supreme Court TRO. O yun nga yung unang tanong din ng mga kapatid natin. Ngayon po na papunta na ang Pangulong Duterte dito sa The Hague, Netherlands. What's next? Ano nang susunod? At yan ang unang tanong din sa akin ni Nagdimpi at Seth kanina. Na naitanong ko rin sa'yo, baby. Sabi ko nga sa'yo, so wala na palang epekto itong TRO kahit pa maglabas sila. O hindi na talaga sila maglalabas at all. Pero isa pang katanungan, kung sakali man, yung powers nga ng Pangulo. Kung di naglabas ng TRO kagabi, pero kung sinabi ng Pangulo na hindi tayo makikipag-cooperate pa rin sa ICC, so pwede hindi natuloy ang pagpunta niya sa the Netherlands? Kasi di ba the President has been saying in the past, paulit-ulit, na hindi makikipag-cooperate. Noon na dati ito, ang Pilipinas sa ICC. Pero napakinggan mo naman siguro ngayon laman ng ating mga balita. Yes, yung kanyang press con. Yung sinasabi ng Presidente, hindi, kayo na pong bahala mag-isip dito Pero ang rason dito ng Presidente, hindi tayo nakikipagtulungan sa ICC. Yan, okay? Tayo nakikipagtulungan sa Interpol. Yan ang sinasabi niya, compliance with Interpol. Kasi daw po yung Interpol, katuwang natin yan, para sa pagtugi sa mga puganting Pilipino at doon po sa ilang mga individual na nagmalabi sa mga Pilipino. Yan sinasabi niya. Kahapon narinig ko mismo yung soundbite niya. Oo, ang sinasabi early niya morning sa ating importante pakikinig po sa mga na balita. makipagtulungan tayo sa Interpol to ensure yung reciprocal assistance na ibibigay din sa atin pabalik doon sa mga fugitives po na mga Pinoy na hinahabol natin sa ibang bansa. Yes, ma'am. So sabi niya, hindi tayo nakipagtulungan sa ICC, sa Interpol. But practically, it's the same. Inikot-ikot din tayo. Anyway, sabi nga, the die is cast. Nangyari na po yan, no? But basically po, ito ay executive decision. Kung sinabi po na Presidente, wag, hindi mangyayari yan. Igalang na po natin yon dahil yan po naman kanyang kapangyarihan. And definitely, ako po naniniwala na bago nila ginawa ito, pinag-isipan nila itong mabuti.
Alright? Oh, ito ho ay pinag-isipan. Pwede rin Oo, po sabihin. yung ganyang kalaki na desisyon. na Kabigat- desisyon, kabigat na talaga desisyon. po dapat pinag-iisipan Okay. yan. Hindi po yan Sige. pinapag-aresto kahapon doon sa airport na diretso na. Pinag-isipan ng husto yan. At Kaya nga yung- mamaya, kausap natin si dating spokesperson Silvestre Bello. Gusto ko matanong sa kanya kay attorney. Dating Labor Secretary. Dating Labor Secretary. Gusto ko Okay. matanong kay attorney. Attorney, talaga bang unaware kayo na magkakaroon ng pag-aresto? Oo, Kahapon? ako sasagot. Oo. Unaware sila? Oo naman. Kasi kung alam ko, hindi ako uuwi. Hindi, I mean, talaga bang walang nangyari, wala man ng ugong na may ganung mangyayari kahapon? May Hindi sila ugong. nakatunog? May ugong na Kung arrest may warrant. ugong diba? na, bakit Okay? umuwi pa? Ha? Hindi aware. Yes, Kasi definitely. Hindi ngayon aware. po, Okay, sige. inaantay Alright. pa rin natin sa Atty. Sige, Cristina no, Conti. no, Ang isa no. pang tinatanong ng mga tao, nasaan si Senator Ronald Bato de la Rosa? Nandito lang sa Pilipinas. Oh, Kasi tawagan di din daw makontak. Yun ang Tinatawagan natin. sinasabi. Tinatawagan din po natin. Okay, anyway. So, mga kapatid, no, yung nga po ang panawagan po natin din dito sa ating lahat. Kahinahunan. Nasaan ka man panig ho dito? Kahinahunan po. Dahil ngayon pa lang, may epekto na ito, hindi pa ho sa ating lahat sa stock market. No? Report na ho ngayon yan. Opo, naging matamlay. At eventually po, maraming magmamasid rito doon sa mga foreign direct investors natin na sinasabi, etc. May effect yan kasi hindi mo alam ano ang susunod na mangyayari. Di ba? O kung ikay negosyante na dayuhan, maglalagak ka ng puhunan dito, mag-iisip-isip ka muna. Ay, ano ba ang mga mangyayari dyan dito sa mabigat na na naging political decision din ng ating presidente sa pagpapadala ng dating Pangulo sa the Netherlands and yung pending pa rin pong impeachment trial ni VP Sara. Alright, so dito po na pagtanto natin na, well, ang realidad is that the President of the Republic of the Philippines decided forthwith. Alam mo, Donyor, hindi mo maitago talaga ang totoong ginawa nyo ngayon. Alam namin, at ang pagkakaalam ng karamihan, ay planado na yan. Hindi yung biglaan, tapos alam na, andyan na yung sasakyan, yung eroplano. Ay, kalokohan yan. Di ba? Pero sa totoo lang, alam na rin po ni dating Pangulong Duterte yan. Sa Hong Kong pa lang, nagsalita na siya, na may warrant na daw siya, may naghintay na sa kanya. Pero umuwi pa rin siya. At bago po siya umuwi, sinabi po niya, handa siyang harapin ang ICC. Minura pa nga niya, di ba? Talagang, kumbaga, sa ngayon, di natin alam kung ano yung tactics ni dating Pangulong Duterte yan, na wag nating maliitin yung ginagawa niya ngayon. Pero, sana ay maiuwi siya dito sa Pinas. At sana, pag uwi ni Vice President Sara Duterte, ay kasama po si Tatay Digong. Huwag nating hintayin na hindi na mapigilan ang naramdaman ng mga kababayan po natin na talagang galit na. Naku, Donyor. Tahimik ngayon yung mga senatorial slate ng Team Marcos. Alam mismo nila na talagang malaking negatibo ito pagdating sa eleksyon. Negative sa kanila talaga ito. Lahat sila malamang hindi yan iboboto ng mga lumabas ngayon. Naglabas ng sama ng loob ngayon. Meron akong mga kakilala, hindi talaga nakikialam sa mga issue ng politics, pero ngayon, nakikialam na sila. Dahil naman, hindi lang naman basta awa yung nakita nila. Kasi mag 80 years old po si Tatay Digong, ganun ang ginawa nila. Kumbaga, respeto dahil dating Pangulo ng Pilipinas yan. Bagay. Kung ano yung utos kasi, kung sino yung nag-utos, kailangan sundin. Kasi naman, pag hindi isusundin, ay sila yung mananagot. Di ba? Sa mga oras na to, marami pa rin nagtitipon sa iba't ibang sulok ng Pinas, Mindanao man, Visayas. Kailan kaya dito sa Metro Manila? Abangan nyo. Hanggang dito na. Thank you. Bye-bye.